Good morning mga kabayan, mga ka-adbi. So, usapang DIY na naman tayo, usapang DIY pangbahay. Yung sasakyan nating adventure. Marami tayong i-DIY niyan ngayon. So, pag-usapan natin yan. Ito yung nabibili ko kahapon. Yan. So, mga mahilig mag-DIY dyan, yung mga sasakyan dyan. So, malaking bagay yan. Baka makakatulong ito, panoorin nyo mga kabayan. So, yan yung sasakyan natin. Mitsubishi Adventure. So kailangan talaga ng maintenance dahil 10 years na siya. So kailangan na lagi kayong tumitingin sa mga maintenance diyan, lalong-lalo na sa change oil. Yan, change oil. Every 5,000 kilometers. So i-vlog na natin ito noon. At saka i-vlog na naman natin uli ngayon kung pwede. Dahil marami pang hindi nakakapanood, hindi nakakaalam kung magandang sistema rin ito. Naituro lang din sa akin ito ng mga matatandang mga mekaniko. Simpleng kahit anong klaseng oil na pwede. Itong oil na to, gagawin lang natin itong pang flushing, panghugas lang talaga siya dahil pag na-drain natin yan, maraming latak-latak pa talagang natitira. Pag halimbawa, pag nagpapa-change oil kayo ng mga ordinaryong kasa, mga magandang kasa, yung ginagamit nila minsan yung flushing lang, yung quick flush. Tapos papandarin lang saglit, tapos drain. Subukan yung tingnan pag uwi nyo sa bahay, pang yung dipstick, pag uwi nyo, pagkatapos nyo papa-change oil, subukan nyo pag uwi nyo sa bahay, ganyan yun yung tingnan nyo yung dipstick, may itim pa rin. So hindi talaga nakukuha yung mga latak. Hindi kagaya nitong sa akin, 2 araw, 3 araw, walang talagang talaga linis kasi binawasingan ko nito tapos drain ko ulit. Tingnan natin yung pag-drain nito, talagang napakarumi Tapos ito yung panglagay ko, dilo. Ito binili ko kasi meron siyang libre siya ng 1 liter So nagiging 5 liters, nakaka-save na ako. Tapos 5.5 yan, may natira akong kalahating litro doon. So sakto lang. May nabibili naman may nabibili akong ganito pang-washing sa Shell R1 yata yun, 500 mahigit lang yun. Ngayon medyo mahal na yata, hindi ko alam kung itong sa Caltex nabibili ko ito na 700. Yan, 700 yata to. Tingnan natin. Sa 700 mahigit to. Ito na yung pinakamura naghanap-hanap ako kahit anong klaseng brand. Basta diesel oil lang. Panghugas lang naman siya. Wala akong makita, ito na pinakamura. So 4 liters lang siya. Lalagay natin, pandarin natin yan ng kalahating oras. Panglinis. Tapos i-drain natin ulit. Unang-una, i-drain natin yan. Pagkatapos na-drain, salangan natin itong 4 liters na oil. Tapos drain natin ulit. Maganda sana kung mayroong hangin na gaganon. Talagang wala ka talaga makikita. Pwede nyo siyang gawin sa sa Shell. Dati ginagawa ko ito sa Shell. Naghanap ako ng yung R1 nga, pinagwawasing ko. Tapos talagang sulit. 3 araw, wala ka makita sa dipstick na itim. Ngayon, DIY lang kasi gusto ko makakasave kasi minsan nakakabayad ako ng 4,000 mahigit doon sa Shell. Medyo mahal-mahal yung synthetic. Ito okay na to. Itong dilo. Nabibili ko lang yata ng 1 to. Ganito. Ito 700 mahigit. Tapos may ibang i-DIY pa tayo. Ito lang muna to Kwentuhan lang muna tayo. Sunod na araw. Yung actual na talaga ang natin. Ito sa upper arm. Busing. Nakita ko na yung upper arm dati ginawa. Sabi ko kayang-kaya ko naman. Subukan lang natin. Bakasin tapos dali natin sa shop kasi mahirap yan ipasok itong busing ito. Kasi pudpud na yung upper arm niyan. Pero try lang natin. Pag hindi natin kaya, pwede natin dalhin sa shop. Ganoon lang naman. Tapos itong brake shoe sa likuran. Yan, may nabili tayo. Yan. Pudpud na kasi yun. Pudpud na yung brake shoe natin. Yan, kabilaan yan. Kasi pag ang nipis niya ay kasing nipis na ng piso. Yung piso dito, palitan nyo na yan. Matagal-tagal na yun ang brake shoe natin sa likuran. Siguro 5 taon o 6 taon. Ngayon may time tayong napapalitan. Yan, papalitan natin. Yan. Manonood lang tayo sa mga ekspertong mga mekaniko. Magagaling sila dyan. Tapos pangatlo na ito Tapos pangalawa ito, una, pangalawa, pangatlo.
Pangapat, itong steering boots. Steering boots kasi yung steering boots natin doon punit na. Subukan natin palitan. Siguro baklasin lang natin yung tire end. Tapos sasampak lang naman ito para matakpan lang siya, hindi madudumihan, hindi matatapunan ng putik o tubig, mababasa kasi magkakalawang siya pag open talaga yung steering boots, ano? Kasi yung steering boots na ito, yan. Ano ito? Yung rubber siya, pag tumatagal talagang napupunit dahil sa tagal na. Original pa yung steering boots noon. Ito replacement, ano? Pero kailangan ano lang daw ito, takbo lang siya ng 40,000 kilometers. Mayroong 40,000 kilometers, siguro punit na to dahil replacement lang. So at least matuto tayo, no? Matuto tayong mag-replace ng mga ganito, DIY. Tapos dito may binili naman tayong brake cleaner. Yan, para sa sa brake shoe. At least paano tanggal yung mga Itong Bic, ito naman talagang kadalasan ginagamit sa mga pag nag-change oil. Ito filter. Yan, ingatan nyo yung filter nyo. Minsan taunan ako nagpapalit nito, no? 2 change oil bago ako nagpapalit nito. Pag marami kayong pera, pag nagpa-change oil kayo, pwede nyo palitan sabay ito. Itong fuel filter. Yan. Tapos yung lumang hindi ko napapalitan yun dahil sabi ng mekaniko, hindi basta-basta masisira yan. Pag nasira man, pwedeng i-repair. So, yan na lang. Yan. Tapos ito, kasama ito lagi, yung oil filter. Pag na-change oil kayo, ito laging pinapalitan. Tapos yung brake shoe, kasi may brake drum dyan na medyo kalawang na. Tingnan natin pag nagpalit na tayo ng brake shoe, no? Pag nagpalit na tayo nito. Ayan, pag nagpalit na tayo nito. Yung brake drum kasi nakita ko kahapon medyo kalawang na. Kaya bumili ako ng primer. Primera natin, tapos meron man akong spray doon na silver. Ayun na lang. Pagandahin natin para matanggal din yung mga kalawang-kalawang. Tapos meron tayong liha na bili. Ayan. Usapang DIY pang bahay lang naman ito. Sa mga mahilig lang mag-DIY sa mga kapatid nating ka-adbi. So baka may matutunan kayo nito. Ito naman ay napapanood ko lang. At sa kahilig ko sa pag-DIY ay natuto na rin ako. Marami na rin ako nag-DIY dyan. So malaking bagay rin dahil makakasave ka. At pangalawa, nandito lang sa bahay ginagawa. Pag kailangan mong gamitin yung sasakyan ay anytime. Nung nagpa-repaint ako ng sasakyan, nung nakarang araw kasi binunggo, 3 araw din siya doon sa kapitbahay namin. So pag kailangan mo, may bibilin ka. Ayun nga lang, tanggap na ka-standby siya ron. So mas maganda yung dito lang sa bahay mag-DIY. Kaya anytime pwede mo siyang gamitin at saka kahit free time mo, kailan mo gagawin, yun lang. At saka manood ka lang sa mga ekspertong mga YouTuber na mga mekaniko. Marami silang magagandang magagandang mag-explain kung paano, yun lang naman, mga basic lang naman ito, mga basic na pag-DIY. Hindi naman pag yung mga makina na talaga malaking trouble, hindi na natin kaya yun. Yung mga kaya lang natin ang gagawin natin, gaya nito, change oil, palit-palit ng mga pesang ganito, brake shoe, brake pad. At saka yung simple lang. At saka nakaka-save na tayo, nakaka-save na tayo, no? Kano lang nagastos ko nito lahat. Siguro umabot ito ng 5,000 lahat-lahat na, no? Ito 500 ito. 500 ito, Paris. Ito tingnan natin. Basta mura lang ito mga kabayan, no? Ito 3,500, 500, 4,000 plus ito 1,800. 1,800 sa sa brake shoe dito. Ito 1,800, 4,000, nasa halagang round off lang natin na 6,000 lahat ito. Yan. So malaking bagay na hindi lang nakaka-save tayo, kundi ang point natin ay natuto tayo. Natuto ako, no? Natuto tayo kahit papaano mayroon tayong alam, kasi tayo naman talaga nakakaalam sa sasakyan natin. Unang-una tayo nakakaalam, tayo nakakaramdam. So kailangan din natin matuto yan. Well, mahilig din naman ako mag-DIY. So pambahay, so DIY pambahay. So ito sinasali ko na rin yan. So usapang DIY lang ito, no? Hindi naman tayo eksperto.
kundi gusto lang nating matuto. So nakaka-save na tayo, natuto pa tayo, at saka kasi lagi tayong nasa kalsada. At least paano, konting ramdam lang natin sa ating sasakyan ay alam na natin kung ano yung sakit nila, no? Kaya ito ngayon, pagkakataon ko na, matagal na ito, no, itong upper arm, kaso medyo wala lang tayong budget konti. At saka itong boots na to, tagal-tagal na rin itong wasak yan, nakita ko na yan, mga 3 buwan na yata yan. So ngayon lang natin na bigyan ng oras. So sabay-sabay na lang natin yan. So yan, ano, panoorin nyo susunod nating vlog kung paano natin i-DIY, especially itong chainsaw wheel. Kasi malaking bagay ito. Malaking tulong din ito sa mga nakakapanood sa dati kong vlog. So maganda. So may mga pili lang kayo ng mga langis na tray ng 1 liter, no? 4 in 1. Kumbaga 4 in 1. Sa Shell, meron ako nakita sa Shell. 4 in 1, synthetic yata yan. 4 in 1. Saka ito na yung binili ko kasi mura-mura din ito. Nasa mga 1 to lang. Tapos dati sa Shell na pang pinakamura nila 500. Ngayon hindi ko na alam kung magkano, wala kasi ako nakita doon. Ito yung nakita ko, Caltex. Ito 700 mahigit to. So ito lang naman. So yan, ano. Sana mapanood nyo at saka sana may natutunan kayo. Ito si Linoboy, ang YouTuber ng bayan. Peace out.